Pero once na nasabi mo na yung katotohanan, parang okay ka na. Parang maluwag na sa damdamin mo. Ganun din naman pag galit ko sa isang tao at nagkapatid na kayo, at nagkaalaman na kayo ng katotohanan, parang okay na ang lahat. Di ba po? Yun naman talagang totoo pagka meron kang something na tinatago sa puso mo, minsan na hiya kang lumabas. Parang bawal lumabas. Bawal lumabas. Mabigat sa loob mo. Kasi alam mo sa sarili mo na meron something na mali or something na hindi tama. Bakit ka niya? Pero once na maayos mo na ito, magkaalaman na, nagiging mas maganda na yung pakiramdam. So, sabi doon sa laging talagang binasa, sinabi ni Jesus, mga Diyon naniwala po, patuloy kayong susunod sa aking mga turo o sa aking turo, kayo may tunay na alam ko. Ito yung requirement. Bilang mga mananampalataya, para ikaw ay, para ma-consider ka ng Panginoon na ikaw ay alagad, ang requirement doon, ikaw ay susunod sa ating Panginoon. Tama ba? Like for example, kung ikaw ay isang army o police, may mga mataas na rango yan. Yung chief PNP, sa yung pinakasinusunod. Kung alagad ka ng batas, dapat sumusunod ka. Diba? Doon nakakalungkot, minsan may alagad ng batas. Pero hindi naman lahat. Marami pa din ng buting mga alagad ng batas. Gusto ko lang sabihin, diba, kung ikaw ay mamamayan ng bansang Pilipinas, susunod ka sa batas ng Pilipinas. Unless, lumaki ka sa farm. Hashtag. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Hindi mo alam kung ang teacher ko si Teacher Rubini. Pag ikaw ay Filipino at nandito ka sa bansang Pilipinas, susunod ka sa batas ng Pilipinas. Like, sa bansang Pilipinas, bawal marijuana. Pero may mga bansa na pwede mag-marijuana. Like Thailand. Pwede. Nung pumunta po ako dati ng Thailand, na-legalize yung paggamit ng marijuana. Sa Thailand, pumunta ka ng 7-Eleven, meron kung mabibili ng tubig na may halong marijuana. Buti daw ka nakabili. So, ibig sabihin, kung bibili ka ng tubig ngayon at tawin mo ng Pilipinas, pagdating dito sa Pilipinas, mahuli ka. Kasi bawal yun. So, kung ikaw ay tunay na alagad ng Diyos, alagad ni Kristo, susunod ka sa lahat ng itinuturo niya. Ang tanong, bakit parang ang hirap para sa atin na sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon? Pansinin niyo, no? Marami pa rin mga tao na hindi nananalangin, hindi nagsisimba. Marami pa rin mga tao na puno-puno ng galit sa puso nila. Marami pa rin mga tao na hindi naniniwala sa ating Panginoon. Marami pa rin mga tao na parang para sa kanila, utang na loob ng Diyos na sila ay nandoon. Kung tutusin, napakadali lang naman mga kapatid yung nais ng Diyos para sa atin. Maging mabuti tayong mananampalataya. Mahirap ba yun? Mahirap bang maging mabuting mananampalataya? Mahirap ba na gusto ng Panginoon, masaya ka, meron kapayapaan sa puso mo, wala kang kaaway? Mahirap ba yun? Palagay ko, kung meron isa tayo dito na natatanungin yung buhay niya before na puno-puno ng galit, hindi madali. Kung ang buhay mo ay puno-puno ng galit, alam mo na hindi ito yung nais ng Panginoon sa buhay mo, napakahirap. Diba? Napakahirap. Lahat ng tao gusto mong saktan, galit-galit ka. Hindi naman ito gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Parang imposible yung paso. Biruin mo, siniraan ako, minarites ako, mamahalin ko pa. Diba? Sinabihan ako na 3 ang asawa ko, na isang ang wala eh. Diba? Ang daming
sila. Bakit? Minsan kasi mga kapatid, pagka ikaw ay ginawa ng masama at sa kabila ng lahat ng ito, gumawa pa rin ng mabuti sa kanila, doon nila marirealize na hindi tama yung ginawa nila. Hindi naman sinasabi ng Diyos na, hindi naman sinasabi ng Panginoon na kahit na sinusuntok ka, yakapin mo pa rin. Hindi, ang gusto ng Panginoon na sa kabila na ikaw ay nasaktan, natuto ka pa rin magpatawad. At dahil sa iyong pagpapatawad, nandoon ang kamay ng Diyos para maunawaan. Ano ba naman ito? Sinaktan ko na siya. Pero bakit ganun? Binigyan pa rin ako ng ulam. E noong time na yun, gutom na gutom ako. Dapat pala hindi ko siya sinaktan. So, hihingi ako ng tawad sa kanya. So, ang nais ng Panginoon, yung konsepto ng pagpapatawad ay para doon sa mga tao na ma-realize nila na yung mali nilang ginawa ay hindi talaga dapat nilang ginawa. Hindi lang naman talaga, okay, sinaktan ka. Diba? Sinaktan ka. Hindi pa ka nakikinig. Sinaktan ka. O, diba? Pinatawad mo siya. Hindi lang yun. Nung pinatawad mo siya, merong nangyari. Merong naganap. Ano? Na-realize ng taong gumawa sa iyo ng masama na hindi tama ang kanyang ginawa. At ang dahil doon, magbabago na siya ng pagtingin sa iyo. Kasi nyo na dahil sa iyong pagmamahal, kahit inaway ka, kahit sinaktan ka, kahit minarikas ka, kahit kung ano-ano yung sinabi ng laban sa iyo, pansinin nyo na kapag dulot pa rin ng mabuti yung ginawa mo patawad, mahirap pa yun. Kung kayo ay nasa Panginoon, madali. Pero kung kayo ay wala sa Kanya, mahirap. Kaya nga maraming napabarangay. Maraming nagpapablatter. Maraming nag-aaway-away. Kasi hindi sila nagkakaintindihan. Kasi yung parehas sila, hindi nila naunawaan na kung patuloy lang silang mag-aaway, wala naman din pangyayari. Magsabunutan kayo dyan, magkalbutan kayo dyan. Parehas may gasgas ang mukha. Bawas yung buho. Pagod na pagod ka, kakakatina dyan. Babawasan pa. Di ba? Hirap na hirap kakatina. Yung ilalim na kuko mo, itim na lang kakatina. Tapos, sa bulutan ka lang. Di ba? Di ba? Siya na lang nabulot. Di ba, pansinin nyo? Pero kung susundin mo, kung tunay kang alagad ng Diyos, sinaktan ka sa panahon. Bigyan mo muli yung sarili mo ng sapat na panahon para magpatapos. Kasi minsan, yung bukso ng damdamin din, sumasabay. Diba? Sumasabay. Galit ka, nagagalit ka na rin. Patapahan na labanan. Diba? Patapahan na. Pero kung galit ka, lumayo mo na. Kasi hindi may mga babae magaling dito. Kasi yung ibang mga babae, hindi lahat. Yung ibang mga babae, pag nag-aaway yung mag-asawa, pag yung babae hindi kumikibo, talo pa rin yung lalaki. Kaya sabi ko, ang Pilipinas pala, kung gusto nyo manalo sa China, padala nyo babae. Walang nanalo sa babae. Wala. Pag ang lalaki, tama, tapos sinabi mo sa babae, mali siya, magagalit sa iyo babae. Pag ikaw ay mali, galit pa rin sa iyo babae. Saan ka mapunta? Walang nananalo sa babae. Kaya kung gusto natin manalo sa China, padala nyo ang babae. Siya na magkaroon eh. Joke lang yan. Pero, minsan, kung sino yung hindi kumikibo, yung daldal ng daldal, ang namas na pipikon. Pansinin niyo yan. Bakit ko nagtawa? Kung sino yung hindi kumikibo, sila yung nananalo. Ba't hindi? Putak eh. Pero hindi naman siya pinapansin, di ba? So, ang tendency, nanonood tayo pangamu, makakasalita. Napapagod ka na. Hindi ako na magalit sa iyo. Wala akong kwentang kaaway. Wala akong kwentang kaaway. Hindi ka na malaman eh. Eh dati kasi pa nag-aaway, palutungan ng mura. Eh pag yung gagawin ito, tahimik lang. Basta tahimik lang.
Hanggang maubos yung bala ng mura, ito tahimik lang. Ang hanap yung panga mo. Hanggang tatahimik, ayaw na kitang kaaway. Wala kang bentang kaaway. Kasi hindi ka lumalaban. Di ba? Yan sinasabi ng Panginoon. Kung nandun ka sa Kanya at talagad ka ng Panginoon, dapat susundin mo yung nais ng Diyos. Kaya ang nais kasi ng Panginoon, magpangalan tayo. Di ba? Ang nais ng Panginoon, hindi naman magsabulitan tayo o mag-awayan tayo o magpintasan tayo o maghanapan ng mali. Diba? Okay, paramihan tayo ha. Ito ka, pa. Ito ka, pa. Ito ka, pa. Ito ka, pa. Ano pa mali ito? Ito pa. May paramihan ng mali. Hindi naman yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, mamahal. So, ang nais ko naman sabihin sa inyo dito mga kapatid ay obedience is a must. Pag ikaw ay nasa Panginoon, inaasahan ng Diyos na ikaw ay susunod sa Kanya dahil ikaw ay anak ng Panginoon. Pansinin niyo, kayo po bilang mga magulang, di ba ang nais nyo yung mga anak nyo sumunod sa inyo? Pag hindi sumusunod sa inyo yung mga anak nyo, ano nangyayari? Nag-aaway kayo, di ba? Nagagalit kayo sa mga anak nyo kasi hindi sila sumusunod sa inyo. Pero kayo hindi sumusunod sa Diyos. Kung magalit sa inyong Panginoon, kuhanin kayo ngayong 10:10 ng umaga. O 10:09 na, manda kayo. Diba? Ikaw bilang mga magulang, nagagalit ka sa mga anak mo pag hindi sumusunod sa iyo. Pero ikaw na anak ng Diyos, hindi ka sumusunod sa Kanya. Ano gusto mong gawin? Tama ba? Bilang ikaw ay anak ng Diyos, hinihingi ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. At wala naman tayong dapat ikahiya sa paggawa ng tama. Kung sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka dapat mahiya. Kung sabihin mo na ibang tao, ikaw ay banal, pasalamat ka, banal siya. Diba? Kung nasa Katoliko ka, santo ka na. Ano mo yan? Santo Mercedes. Santa Mercedes. Awa po Santa Maria, ina ng anak. Santa Mercedes, ipanalangin niyo po kami. Santa Bibi, panalangin niyo po kami. Santa Jen, ipabarangay niyo po kami. Diba? Diba? Santa Ines, Agnes yun. Ano niyo po ba yung si Agnes ay Santa Ines yun sa Tagalog? Inisipin po kami. Diba? Wala naman dapat ikahiya kung gumagawa ka ng tama. Wala naman dapat ikahiya dahil anak ka naman ng Diyos. Kung may magtanong sa'yo, ba't masyado kong mabait? Sabihin mo lang, anak ko ng Panginoon eh. Nakakita ka na ba ng Panginoon na nagmumura? Nakakita ka na ba ng Panginoon na nanabunga? Nakakita ka na ba ng Panginoon na lulugod? Nakakita ka na ba ng Panginoon umiinom? Nakakita ka na ba ng Panginoon na gagawin ka ng masama? Hindi. Hindi. So, natural lang, bilang ikaw ay anak ng Diyos, gagawin mo kung ang nais ng Panginoon sa buhay. Amen ba ito? Amen. So, obedience is a must. Obedience is a must. Pangalawa, ang nais ng Panginoon yung freedom from sin. Yung kalayaan natin sa paggawa ng kasalanan. Wala namang mabuti. Pero again, pwede natin sabihin na wala namang perfectong tao. Merong nagsabi isang radio DJ, sabi niya isang radio DJ, tao lang tayo. We are created daw to do sins. Sira ulo nun. Pero yun kung lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay nilikha ng Diyos para gumawa ng kasalanan. Ano ba ang saysay ng 2,000 years ago na ang Panginoon ay pumunta dito sa lupa na matay sa krus para sa ating mga kasalanan? Isang katotohanan na nakakalungkot. Nakakalungkot. Ayoko talagang bitawan, pero parang gusto kong bitawan. Sabi kasi ng Biblia, make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Sabi ng Biblia. Pero dahil mayroong iglesia na tinanggap na nila na hindi nila kaya magbago ng mundo, binago na nila for the transformation of communities.
Kasi nga, Mas maliit. tinanggap na nila na hindi nila kayang baguhin ng mundo. Nakakalungkot siya. Dahil hindi sila makapitaw sa mas malaking organisasyon, hindi nila na baluktutin kung ano yung dapat nila gawin. Sabi naman ng isang iglesia na napanood ko sa TikTok, sabi niya, mga kapatid, hindi managin ko lang, sabi ito ng pastor, hindi kami galit sa mga bakla. Totoo. Sabi niya, actually, welcome sa amin ang mga bakla at tomboy. Totoo naman, kahit dito sa church ng CFCM, welcome silang pumunta. Bakit? Kailangan na yumakap sa kanila. At sa pag-asa na kung sila ipapasok sa iglesia dito, dito na matatagpuan yung pagbabago ng bigay ni Kristo sa buhay nila. Pero never mangyayari na sa church ng CFCM, pwede silang maging pastor kung sila ay LGBT. Dahil hindi lumikha ang Diyos ng bukod sa lalaki at sa babae. Mga anak, tandaan niyo yan, ha? Ano ba, mga bata kayo? Dahil lahat kayo lalaki, ang panalangin ko, Lord, walang liligwak sa mga anak ko. Panginoon, kahit 7 years old pa lang sila, bigyan mo na sila ng girlfriend, Lord. Kaya nga, ganun na lamang. Pag nalaman ko may crush yung bunso ko, ako pa bumibili sa Magic na yan, Magic. Blue Magic. Ito, bigay mo sa crush mo to. Sinusuportahan ko. Sinusuportahan ko yung mga anak ko. Dahil alam ko sa puso ko, hindi ko kaya umililigwak sa mga anak. Praise God. Lahat ng anak ko, tunay na lalaki. Lahat sila nagbibilang. Lalo na yung pangalan. Yung pangalan nagbibilang, yung pangalawang mapili, yung isa. Hindi ko masyado maintindihan. Loyal. So, ganun pa man, praise God. Gusto ko lang sabihin dito mga kapatid, pwedeng baguhin ng Panginoon ang sino mga taong papasok sa iglesia. Kung sila man ay mayroong maling nagagawa sa buhay nila. Welcome pa rin sila sa church nila. Katulad natin lahat, hindi na tayo perfecto, pero dahil nandito ko sa church, nanaisin mo pa rin sumunod sa Panginoon para magbago ang sarili mo. Hindi naman, nakakita po ba kayo na isang may sakit ay pinasok sa hospital, no, at lumabas na may sakit ka rin? Siyempre, iba namamatay na, hindi na talaga yun. Pero yung kadalasan na pinapasok sa hospital, gumagaling. Diba? Tanda ko yung nanay ko, recently lang, susunduin ko. High blood eh. High blood. Susunduin ko, nanay. Susunduin kita kasi na-hospital ka. Ipagdadrive kita. Pagdating ko sa emergency, wala na lang. Umuwi na sa kanila. Nauna na. Nung binipi ako, kung saan siya nahiga, doon din ako nahiga. Sabi sa akin nung Ma'am Beth, Pastor, doon ka mahiga kasi hindi ganun namin mo. Kawal. Diba? So, tumigil ako doon mga 2 oras. Tapos pinalayan na lang ako sa hospital na 150 na yung feet ko. Mga kapatid, ang bibi ko ngayon, 130/80. Kung ang Diyos ay nagpapagaling, lahat ng tao na lalapit sa Kanya, pwede niya rin pagalingin. Kahit makasalanan ka, darating ang punto na ayaw mo nang magkasala. Kung magagalitin ka, darating ang punto na ayaw mo nang maging magagalitin. Dahil habang ikaw ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, bakit pa ba ako magiging magagalitin? Eh kung lagi-lagi naman ako tatamaan ng sermon ng pastor, kailangan na ako magbago ng buhay. Tama ba? So gusto ng Panginoon, makalaya na tayo dun sa dati nating buhay. Gusto yun ng Diyos. Dahil pag ikaw ay nakalaya na sa dati mong buhay, ano bang oras dumating ang Panginoon o ano bang oras na mawala ka sa mundo ito, handa ka. Yun naman ang katotohanan eh. Naniniwala ba kayo na ang Panginoong Diyos ay babalik muli sa ating mundo para tayo husgahan? Yes! Pero pwede rin mangyari na bago siya dumating, mauna ka nang mawala. Ang
ba? Handa ka ba? Mabuti ka bang tao? Mabuti ka bang anak ng Diyos pag namatay ka? Kung hindi, ano na? Paano na? Ano ang gagawin mo? Isipin niyo yun. Kung masama kang tao, wala nang gustong makilibig sa'yo, sa impyerno ka papupunta. Ang hirap nun! Pero mo, pinaglalamayan ka na ng 15 araw, wala man lang nag-aabuloy. Kasi sabihin, ba't ako mag-aabuloy yan? Sumasama naman ang ugali mo. Ba't ako mag-aabuloy yan eh? Sinisiraan ako niya. Ba't ako mag-aabuloy yan? Sinupurutan ako niya. Hindi ko pupuntahan niya. Kaya mo siya ilibig niya sa sarili niya. Nakakita na ba kayong patay na ilibig niya sa sarili? Walang ganun. Gusto ng Diyos makalaya ka mula sa pagkakasal. Mahirap. Dahil minsan marami naman talagang sumusubok sa pasensya mo. Tama? Maraming sumusubok sa pasensya natin kung bakit tayo nagkakasala. Minsan, asawa mo, sinusubok ang pasensya mo. Anak, sinusubok ang pasensya. Kapitbahay. Minsan, kaibigan, girlfriend, jowa, asawa mo. Sinusubok ang pasensya natin. Pero pag maalala mo na, gusto ng Panginoon na makalaya ka sa pagtingin mo kasalanan. Ano yung ibabalik na? Yakap na lang. Love na lang. Peace na lang. Diba? Total naman, pinakasalan mo yan. Yakapin mo. Total naman, anak mo yan. Galing sa'yo yan. Mana sa'yo yan. Ikaw ang kamukha niya. Ugali mo, ugali din niya. Yakapin mo. Diba? Jowa mo, minahan mo yan. Kinilig ka dyan. Yakapin mo. Kung kaya mong baguhin mo. Pwede naman balikan ng mabuting bagay anong bagay na ginagawa sa atin. Gusto ng Panginoon, makalaya tayo sa pagkakasala. Dahil naman katotohanan na nakakahiya naman talaga maging kasalanan, tama? May nakita pa kayo mga kasalanan na proud? Nanuntok ako! Bruhan! Si Alden parang galit eh. Pagman! Nakakita na ba kayo ng nagkakasala pero proud ba? Wala ganun. Kapitbahay namin, sila punutan ko, pinabarangay ako. Woo! Diba kayo sa farm? Pero dahil ang gusto ng Diyos ay tayo makalaya, yun yung yakapin natin mga kapatid. Unti-unti. Unti-unti. Sabi nga ni Ate Jen, ano mo, maganda ito sasabihin ko. Sabi ni Ate Jen, lagi niya sinasabi na dahil daw sa akin ang bago siya, hindi dahil sa akin. Dahil sa Panginoon. Siguro instrumento lang ako. Pero ang pinakamabuti doon, hindi yung dahil ako ang nakita niya na nagpabago sa kanya. Ang pinakamabuti doon ay siya yung nagbago para sa Panginoon. Amen? Amen? Yung mga tao na nandito, pwedeng maging instrumento para magbago ka. Pero hindi sa lahat nagbago ka para sa Panginoon. May nabalita na ba kayo na parang napabarangay siya recently? Muntik lang, last month. Last, embracing God's teaching. Yakapin daw natin yung turo ng Panginoon. Dahil habang niyayakap po yung turo ng Panginoon, makakasanayan mo ito. Yung pagiging mapagpatawad, habang ikaw ay nagiging mapagpatawad, humahaba yung pasensya mo. Pansinin mo. Pansinin mo yun. Habang ikaw ay nagiging mapagpatawad, humahaba ang pasensya mo. Hindi ka nagiging magagalitin. Hindi tumataas yung blood pressure. Diba? At pansinin mo rin na pag ginagawa mo to, yung mga tao sa paligid mo, mumingiti. Diba? Kasi yung dating sambakal mong mukha, yung dating pag nakikita ka ay kakaiba ang nakikita, hindi na yun ang nakikita nila sa'yo.
At maging paalala din ito na habang niyayakap mo yung turo ng Diyos, hindi ka na katulad ng dati. Sabihin niyo sa sarili ko, hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako katulad ng dati. Diba? Ang sarap nun. Hindi na ikaw katulad ng dati. Alam ng nanay ko, yung bata ko, barumado. Ngayon na lang. Subukan mo. Hindi na. Hybrid ako. Diba? At least may nagbabago. May nagbabago sa nanay ko din dati. Hybrid din yun sa akin. At least mahal mo na ako nanay. Natutuwa ako sa nanay ko kasi yan po ang nanay ko Sagrado, Katoliko, Romano, Candado. Pero nung nandito na yung church, nandito na rin siya. At siyempre, bilang anak. Alam niyo po ba, ang nanay ko ang huling-huling naniwala na pastor ako. Huling-huli naniwala na. Oh, pastor ka? Pwede nga. Nandito nanay ko, nagagalak ako na nandito siya. Ang tatay ko, iba yung dinaanan. Lumagpas. Doon. Ganun pa man, habang ang mamahal mo sa buhay nasa Panginoon, okay lang. Dahil ang CFCM hindi yan nag-aaway ng religion. Kung may hahamon sa akin ng pagdibate, sa iba na lang. Dahil ako, napakasimple lang naman kasi ng pananampalataya. Ano ba kailangan natin pagawayan dito? Naniniwala ako sa Panginoon, sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal Espiritu. Ano pa kailangan natin pagawain dito? Pagalingan ng memorya sa Biblia. Pag nabasa ko! Mali ka. Pero ganyan eh. Isang pastor, lumalaban, nangahamon ng debate. Pag daw siya inatalo sa debate, makikipag-anib siya dun sa tumalo sa kanya. Ayun, 10 na rebellion niya. For the last time, mga kapatid, you are a different person. Sa matagal na panahon, since November na kita tayo ito, alam ko po na malaki na ang pinagbago niyo sa buhay. At si Sky, nagbago na ba?